Yo, what's up guys? So, good morning. Marami pa rin nagtatanong sa akin ano yung mga dapat gawin pag pupunta ka ng Hungary or papunta dito sa Europe. So gagawin natin ng video yan syempre don't forget to follow my page, Jaworski Vlog. Thank you very much sa ating mga followers. Right now we have 1,800 followers na. Masaya na ako dun guys. Tapos guys, eto na nga. So, ang una natin gagawin, syempre dapat kumuha tayo ng passport. Yun ang una mong gawin pag pupunta ka ng ibang bansa. Dapat meron kang passport not less than yung expiration niya is 3 years. Pero pag kumuha ka naman ngayon, 10 years naman yung expiration niyan. So kukuha ka, meron yan sa Alabang, DFA Alabang, kung saan ka malapit, sa SM San Pablo, SM marami sa mga SM. Tingin ka lang, search ka lang sa Google yung DFA passport. So kuha ka dyan, registration, mag-registered kayo sa Google Chrome, search nyo DFA passport registration, yun, search nyo yun guys. Tapos ilagay ko na lang dun sa comment section no, para kung kukuha kayo, click nyo na lang yun yung link, no? Okay? And then pag nakapagkuha ka na ng passport, kasi ang release ng passport is 3 weeks, 2 weeks to 1 month, ganyan. 2 weeks to 1 month, pwede nyo na makuha yung passport nyo, depende. Merong 900 pesos, tsaka 1,200. And pwede nyo naman ipa-deliver. So ang kuha ng passport is kailangan meron ka ng valid ID like SSS or UMID ID. Tapos meron ka ding driver's license or kahit anong government IDs. Dala ka rin ng NBI clearance kasi maarte na ngayon yung yung DFA kailangan na nila ng mga government IDs. So yun na guys. And then next, pag meron na kayong passport guys, kung gusto nyo mag-apply, punta kayo dyan sa mga legit na agency papunta dito sa Hungary. Andyan ang Pilor, syempre yun ang agency ko, Grand Placement, Peridot Agency dyan sa Makati, tapos PNI sa Makati din ata yun or sa Ortigas, NYD International, tsaka IPAM sa Ortigas din ata yun sa Pasig, and EMS ata yun sa Muntinlupa. So madaming agency guys. Meron na akong video noon, paloorin nyo na lang dito sa aking Facebook page, nag-upload na ako noon guys. So if you want to go here sa Hungary, ayusin mo rin yung mga requirements mo, like meron ka dapat PSA, tapos police clearance, diploma, tapos kailangan din dyan syempre kung a-applyan mo is factory worker, machine operator, kailangan meron kang relevant work experience, or depende rin sa company. Meron din nagkukuha sila ng walang experience or much better na may experience ka, no? Tapos kailangan meron ka ding ang tawag dito yung certificate, employment certificate sa previous job mo na machine operator, yun. Tapos guys, dapat meron din kayong PEOS at e-registration. Ano nga ba yung PEOS at e-registration? Yun naman guys is makukuha nyo rin siya online lang din. I-search nyo lang PEOS registration. Yun, mag-register kayo doon. Tapos yun, ipaprint nyo na lang. Pero kung hindi nyo naman meron din naman na gumagawa nun sa PEOS tsaka ng e-reg sa mga computer shop or sa mga malalapit na agency. Alam ko sa Grand Placement, so madami na gumagawa dyan ng PEOS tsaka e-reg. Mura lang naman, 50 pesos ata yun guys. And then yun lang naman mga kailangan. Hindi naman dito kailangan ng mga tin. Hindi naman dyan lang naman sa Pinas yun kasi sa pagkuha nyo ng e-reg ay ng PEO e-registration, kailangan yung mga number nyo, no? So yun lang guys, kailangan meron kayong mga requirements. Tapos yun, kuha kayo guys, tapos apply na kayo, punta na kayo dito. So yun, thank you very much for watching. Don't forget to follow my page, Jaworski Vlog. So ayun guys, bye bye.